ESE na 90% na epektibo ang kanilang bakuna na inaasahang ilalabas sa mga susunod na linggo. Nagdagdag umano si Mayor Moreno ng 50 million pesos bilang karagdagan sa naunang 200 million pesos na budget na inaprobahan ng pamahalaang lungsod noong buwan ng Agosto para pambili ng bakuna ng Agosto para pambili sa bakuna ng mga residente ng Maynila laban sa COVID-19. Samantala, sa lagay ng ating panahon, lalong lumakas ang isa ng typhoon, si Bagyong Ulysses, na may lakas ng hangin nasa 135 kilometers per hour at pagbugso na nasa 165 kilometers per hour. Sa latest satellite image ng Pag-asa ay makikitang napakalawak na ng sirkulasyon ng Bagyong Ulysses na may lapad na umaabot sa 1,200 kilometers o laki na sakop na ang buong Luzon at Visayas. Patuloy na nagbabantang magdala ng malalakas na hangin at pag-ulan si Typhoon Ulysses sa Bicol Region, Southern Luzon at Central Luzon ngayong araw at posibleng maglandfall ngayong gabi o bukas ng madaling araw sa Polillo Islands bago tuluyang bumaybay sa Central Luzon. Huling namataan ang mata ng bagyong kaninang alauna ng tanghali sa layong 125 kilometers northwest of Virac, Catanduanes at gumagalaw ng pakanluran sa bilis ng 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng unang tumama sa Polillo Islands at mainland Quezon si Bagyong Ulysses bago tuluyang dumaan sa Central Luzon at lumabas ng kalupaan ng Zambales papuntang West Philippine Sea. Ayon sa tracking ng Pag-asa, tatama rin ang bagyo sa Dingalan, Aurora at babaybay sa General Tino, Nueva Ecija. Mahagip ang bayan ng Peñaranda, Gapan City, San Leonardo, San Isidro, Jaén, San Antonio, Zaragoza, Tarlac City at tatama ng Palawig, Zambales bago tuluyang lumabas ng West Philippine Sea. Nakataas ngayon ang signal number 3 sa southern portion of Quirino, the southern portion of Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, the northern and central portions of Quezon including Polillo Islands at Batangas. Habang signal number 2 sa rest of Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, the southern portion of Benguet, the southern portion of La Union, the rest of Quezon Marinduque, the northern portion of Occidental Mindoro, including Lubang Island, the northern portion of Oriental Mindoro, the rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, and Burias and Ticao Islands. At signal number 1 naman sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, the rest of Benguet, Abra, Ilocos Sur, the rest of La Union, the rest of Occidental Mindoro, the rest of Oriental Mindoro, Romblon, and the rest of Masbate, Northern Samar, the northern portion of Samar, and the northern portion of Eastern Samar. Sa Facebook post ni Tricia 5 ngayong tanghali sa Barangay Hinipaan, Bagamanok, Catanduanes, kitang-kita ang paglubog ng ilang mga kabahayan bunsod ng pag-apaw ng ilog dahil sa malakas at walang humpay na buhos ng ulang dala ni Bagyong Ulysses. Nagkaroon naman ng preemptive evacuation ng ilang mga residente sa Legazpi City, Albay bilang precautionary measure sa paglandfall ni Typhoon Ulysses. Kitang-kita rin na nagbagsakan ang mga poste sa Daet, Camarines Norte dahil sa lakas ng hangin na dala ni Typhoon Ulysses. Habang nagbaba naman ng memorandum ang Malacanang sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ng suspension
ng pasok sa mga ahensya ng gobyerno at klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa lahat ng level sa Region 2, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Cordillera Administrative Region at National Capital Region ngayong araw, November 11, 2020, mula alas 3 ng hapon hanggang bukas, November 12, 2020. Patuloy na pinag-iingat ang mga mamamayan sa mga lugar na dadaanan ng mata at inner wall ng bagyo dahil may dala itong malakas na paghangin at intense to torrential rainfall. Inyong natunghayan ang pinaka-maiingay na mga balitang umaalingaw sa oras na ito. Ako muli ang inyong kaibigan, Double P. Abangan ang mga susunod na mga reports. Magandang hapon po sa inyong lahat.